Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Ay midnight na pala sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So share ko lang sa inyo, kararating-rating lang namin 11:05 ng gabi. Oy, si sunset 11:05 ng gabi and dumating na kami. Pero December 30, 2024 na kasi. So bukas is vacation mode na. December 31, so uwian na. So share ko lang sa inyo, meron tayong bibigyan ng 12,300. Bibigyan, no. Ito po ay totoo yung ating kasabihan kapag may isinuksok, may madudukot, kapag may itinabi, mayroon kang makukuha. Kapag mayroon kang pinasave, mayroon kang aanihin. Kapag mayroon kang alkansya, mayroon kang bubuksan. So, ito po kasi ay part lang ito ng sweldo, salary ng kasama namin dito. Actually, dalawa yan sila na nagpapasave. So, it's the second time na, pang second year na, yun nga, nagpapasave sila kasi they realize at we also realize, we encourage them na magaganon, na mag-save from their salary. Yan, a part lang, maliit lang na part na isave. Since hindi din naman sila magbabangko or mag-ATM, pinapaano lang dito sa amin, pinapasave. So, monthly lang, di ba, magsweldo and then may maliit na papel na yun yung listahan nila ng ng pinasave nila, pinatabi. So, ibibigay yun sa kanila. Tapos ngayong yung sa isa bukas ibibigay ngayon, since uuwi at babiyahe yung isa, ay ibibigay na sa kanya ngayon. So, ang napasave niya since last year na mga savings aside from his salary, hindi ito yung salary niya, yung mga pinapaipon ba, parang alkansya. So kami na lang naghahawak kasi nga kapag hawak nila, actually hindi naman talaga natin naiipon, di ba? Kahit naman tayo talaga na nandyan yung pera, hindi natin siya maipon na nandiyan lang, na nakikita lang natin, not unless talagang desisyon mo at residido ka at talaga ikaw ay determinadong mag-alkansya, mag-iipon, na may pag-iipunan ka. So, the best kasi na mag-iipon ka from January to December para may panghanda sa pagka New Year. So, that's the yan yung purpose or goal nun. Tapos, minsan, syempre, pag may bilhin sila, yan, sa January nila bilhin or ngayong end of the year. Pero usually ito kasi pang New Year, kaya usually 31 na namin ng umaga or 30 binibigay. Since kararating lang namin, dapat kanina pa ito, kararating lang namin 11:05 nga at bukas ay babiyahe. Kaya ngayon ko na siya ibibigay. So bibilangan natin kung magkano ang kanyang savings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 12.3. O, di ba napakalaking bagay na nito? Napakalaking bagay na nakaipon ka na kapag alkansya ka ng 12.3 sa isang taon. Kasi kung hawak-hawak mo lang to, hindi mo naman siya maiipon ng ganito kalaki ng buo. Talagang talagang magagastos mo siya dahil nga ang tukso ay nandyan lang. Pwede mo magamit doon sa hindi mo pinaglalaanan. Hindi kagaya ng pinapaipon or sinisave, ay talagang magagamit mo siya doon sa paglalaanan mo. Pero kapag nasa kamay mo lang o nasa bulsa, naku, talagang mapasyal ka lang. Kahit nga sa pagkain ay talagang maano ka, hindi ka madidisiplina, diba? Kahit tayo naman, ako mismo nag-aalkansya na nakaano yan, pinapacking tape ko ng marami yung bunganga ng aking garapon para hindi ko talaga siya mabuksan, at bubuksan ko lang siya ngayong bukas ko siya bubuksan. So tingnan natin kung magkano ang naipon nating alkansya. So this one is goes to Kuya Bunicol. Kanya ito savings, so ibibigay na natin sa kanya. 12.3. Kasama na yan yung pan mo, ha? Yung ngayon, ha? Yudi. Kasama na yan yung ngayon. Ayede. Kulang Anong? itong resibo mo, oh. Kulang dalawa, nawala isa. Bangan doon na siguro. Kulang. Pero isakto yun ang bigay sa'yo. Yade, anong gagamitan mo dito Di sa ba pera mo ya? Di ba ibigay ko na sa'yo ang June, ang kalahati? Yan naman yan ngayon, ang kalahati. Kalahati. Ay, kalahati lang pala ito. Nabigay na pala nung June yung kalahati. Oh, 12 din yun. Okay. So, ayun, 24 pala ang ipon mo 24 sa sa isang taon. isang taon. O, ngayon, anong gagamitan mo nito ya? Pili niya rin babae. Ano nga? Ha? Ha? Anong gagamitin mo? Okay, isang redo sa nagaguan. Isang red horse. Sobra-sobra ito sa isang red horse. Noong nakaraan, may nakuha ka rin na 12 din.
pera, itago ko lang. Ikaw pala maraming pira eh. Oo, kami mangutang Kami mangutang sa'yo. Utangan kita. Tangan ko kasi nung June, nakatanggap ka rin ng 12,000. Ngayon, ito ay 12,300. So, ako ang mangungutang sa'yo. Ang dami ko yung pera. Anong gagawin mo dyan, ya? Wala, yan. Ano? Di daw. Patingin daw. Iganyan mo daw. Tignan natin kung marami kung pwede na utangin. Pang 2 set na yan nung June. 12 din. Ngayon ay 12 din. Baka naman pagbalik mo, wala ka na pamasahe ha. Baka wala kang pamasahe. Huwag ka magtawag-tawag dito kung magsabi nga wala kang pamasahe pabalik. And pang half month, nabigay nga pala na wala sa isip ko nung June yung kanyang 12,000 din. So 24,000 ang laking bagay, 'di ba, na savings sa isang taon kasi hindi mo naman yan hindi mo yan mahahawakan ng buo ng ganyan. Lagi yang mauubos kapag talaga hindi mo sasadyain na ipunin or isi-save siya. So ayun. Kaya laking bagay, ha? 12,000 plus 12,000, 24. Oh, masaya ang New Year ni Kuya. May uwi siyang 24. Ewan ko, ubos daw, red horse daw. Ay nako. So, ayan, karugtong ito ng pinag-uusapan natin mga ka-antip. So, yung bantay din namin sa kabilang shop, nagsisavings din siya. Para bagang paalkan siya, halimbawa, sweldo nila, pinapabawas nila, tapos pinapasavings. Tapos, ang ginagawa namin, may yung papel na, halimbawa, 15 ngayon, halimbawa, January 15, 2025, halimbawa, pa savings niya ay 500, yun, hahawakan niya yun, siya ang magtatago nun. Tapos, pagka, halimbawa, June, ayan, ibibigay nila sa amin yung papel ng mga tinago nila, ibibigay namin yung savings nila, tapos December. So, ganun yung style. Before, ini-encourage ko yung mga namin, mga mekaniko na maganon sila. So, may isa kaming mekaniko na talagang nagpa-saving siya, nakaipon siya ng nasa yung 7,000. Tapos, nung naipon niya na yung 7,000, ayun, winidraw niya, kumbaga, kinuha niya, tapos dinagdag niya sa pagpapagawa ng bahay nila. So, napakalaking bagay kasi hindi kasi sila nakakapag-ipon talaga na yung nasa kamay lang nila. Tapos, ini-encourage ko kasi sila na palaging, palaging maglaan ng kukunti galing doon sa pinagkakitaan nila para lang mayroong palaging nakatabi for emergency purposes. So, halimbawa, everyday, 50, yan, o kaya'y 100. Meron yan kaming before notebook, yan, notebook na nililista everyday kung magkano, tapos signed, initial. Tapos minsan naman, yung dalawa naman papel na kung magkano ang per, sahod. Sa mga mekaniko, per day, na halimbawa 50, ipapatabi nila or 100. Tapos, yung sa dalawa naman, yung 15 katapusan naman, papel naman, halimbawa 500 ngayong sahod ipatabi niya, o kay 300, 200, yung mga ganun, alkansya kumbaga, na gusto nila na sa kami ang maghawak kasi nga, kapag sa kanila, kapag naka-alkansya lang, nabubuksan kahit hindi naman emergency. So, nung time na yon, nung sa mga mekaniko, okay yun. And then, may nasalta na nakapagsulsol na bakit daw ipapatago sa, yun ganun yung dating ipapatago sa amin, baka hindi na daw namin ibalik kung kailangan na nila. At nagduda pa talaga. So, after that, nung parang nagdududa-duda, hindi na ako savings, hindi ko na sila nire-remind na mag-savings, hindi ko na sila nire-remind na mag-alkansya, magtabi, bahala na sila. Basta't sabi ko, for emergency purposes, bahala kayo. Basta't wala akong maipapahiram sa inyo or mapabibigay sa inyo na cash, lalo na kung pangluho lang naman kasi 'di ba mahilig sila magbili ng para sa mga motor nila, mga luho ng mga paporma ng motor nila. So sabi ko hindi ako magpapahiram kasi alam ko yung kita nila 'di ba? Alam ko yung kita nila at gasino man lang 50 pesos, 100 pesos na savings or yung pang-alkansya nga kasi nga ako mismo nag-alkansya ako So, yun yung kagandahan. So, ayan siya. Ayan si Kuya Bunicol nakapag-alkansya siya na 500 ginapabawas niya. So, mayroon siyang naipon na 24,300 sa isang taon. Tapos yung isa ganun din. Pero nung 6 months kasi
inano yun, kumbaga binuksan ni Kuya Bunicol yung kaya alkansya kasi may pinagamitan siya. Tapos, yung isa din. Kaya, parang 6 months ulit, ganon. So, ang purpose nun kasi, yung may mga bibilhin sila na, kumbaga, biglaan, halimbawa, pinaghandaan, bibili ng ganon, yero, bibili ng mga bagay na kailangan nila ng pandagdag, medyo malaking pandagdag, ayun, malaking bagay na yun siya. Kaya, keep on saving, keep on alkansyaing. Yung mga purpose naman ng pag-aalkansya po is kung may paggagamitin ka. Kung ikaw ay nagninegosyo, nagtatabi ka ng pera for the purpose naman of pang dagdag kapital or may paglalaanan ka naman na for another business. Hindi yung alkansya lang talaga. Pero sa man nag-i-start, napaka-importante po ng alkansya. Napakalaking bagay po nung ipon mo na magiging panimula mo siya. So, yun lang. Happy New Year at ayan, mag-alkansya na tayong lahat kasi napakalaking bagay po niya sa ating mga pang-emergency yan or pang-simula ng maliit din na negosyo. Thank you so much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. Bye-bye!